Pag-usapan itong ginawang misa kanina sa Edge Shrine, no? Sino ba yung mga grupong umattend dito and ano ba yung pinaka-mensahe nitong misa na ito kanina sa Edge Shrine? Ayun, kanina hapon, tipon-tipon nagsimula ito yung mga nasa first and third complaint, nag-usap para sa isang joint action. Tapos kanina natuwa kami kasi may dumating di kinatawan even from the second set ng complainant. So present kanina yung tatlong set of complainants na nag-file impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ito ay naplano na a long time ago na kinakailangan diinan natin yung Kongreso, diinan natin yung House leadership kasi nga parang nag-first month sa rin na ang impeachment complaint noong January 2 at masyado na matagal yung isang buwan para paghintayin ang taong bayan na nagsalita na. Overwhelming sinasabi na ang mayorya ng ating mga kababayan naniniwala na dapat patalsikin na sa pwesto yung ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kabanang bayan. So kanina sinabi natin doon sa misa na magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan kung may pananagutan, kung mayroong katarungan. So we wanted to emphasize yung sinasabi natin that there can only be peace, genuine peace, if there is justice and accountability. Etong misa kanina, ano ba to? Parang tugon din doon sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo na ang underlying message naman ay huwag i-impeach si Sara Duterte. Well, in so many ways, no, yung ibang mga kasama natin kanina, even some members of the clergy were saying na this is showing yung diversity ng ating bansa na hindi lamang isang grupo yung may monopolyo doon sa pagpapahayag kung ano ang damdamin ng taong bayan. In fact, sabi nga nila kanina, pag kinumpara mo yung nakita ng isang araw doon sa prayer rally nila, at yung sinasabi sa atin ng survey, makita natin na mayorya talaga. Yun ang niniwala na dapat mayroong accountability, mayroong katarungan at panagutin yung ating vice-presidente. Again, this activity was planned even before lumabas yung announcement na magkakaroon sila ng prayer rally noong nakaraang Lunes. Kasi nga, last year pa, sabi ng ating mga complainants from the first and third set of complaints, sabi nilang gano'n na iinip na sila dahil mabagal yung pag-usad ng impeachment complaint sa mababang kapulungan. Okay, so mabagal. Bilang miyembro ng mababang kapulungan, ano ba yung basa mo, Congressman Percy? Bakit ba mabagal yung usad ng impeachment dyan, yung tatlong complaints? Ayan, alam naman natin maraming mga nangyaring political upheavals, maraming nangyaring mga sabihin natin na contestations within and outside the House of Representatives at yung mga political development outside. Dagdag mo pa itong political pressure na pinipilit na iparamdam doon sa mga miyembro ng House of Representatives, lalong-lalo na doon sa ating House leadership. Kaya nga kanina ang panawagan ng mga complainants at panawagan natin ay kinakailangan ng gawin ng House of Representatives yung kanyang moral duty to decisively act on the impeachment. Other than it's a constitutional duty, moral duty rin ito ng House of Representatives para dalhin sa logical conclusion yung ginagawa na ng isang taon pa na pag-expose ng mga pang-aabuso at yung pag-expose ng pagnanakaw sa kabanang bayan. So, hindi ito simpleng pagkainip. Ito ay yung hunger for justice na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kanina din sinabi ng ating mga complainants na hanggat nariyan si Sara Duterte as VP, tayo ay mayroong clear and present danger. Clear and present danger sa demokrasya, clear and present danger sa kabanang bayan, clear and present danger sa human rights ng maraming Pilipino. So habang nagtatagal siya sa pwesto, lalo siyang na-embolden. Habang hindi gumagalaw ang impeachment, lalo siya na-embolden na ipagpatuloy yung pag-violate ng ating konstitusyon. At in fact, noong Tuesday, sinabi pa niya na finally, categorical message, sinabi niya sa sambayanan, tatakbo pa siyang presidente. So again, we have a clear and present danger in the presence of Sara Duterte as Vice President of the Republic. Pero do you think, Kong Percy, yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo, mas nakatulong doon sa gustong mangyari ng iba na wag ma-impeach yung Vice President? Kumaga, did it send a clear message sa mga politiko na, teka, kayo, pag in-impeach nyo, yung Vice Presidente, tingnan niyo yung numero namin, lalo mag-e-election. Well, we know na yung ilang mga colleagues natin may ganyang consideration.
Kasi lalo na yung mga re-electionists at yung nandun sa mga laban na medyo matindi at the local level. Kaya nga kasama doon sa panalangin ng mga kababayan natin kanina, discernment. Sana pagdating ng Lunes o sa isang linggo, magkaroon ng discernment yung at least 103 members of the House of Representatives. Yun ang panalangin natin. Discernment, lakas ng loob, political will for the House leadership and at least 103 members of the House of Reps. Pero may ano ba, Kong Percy, may oras pa ba? Kasi malapit na mag-election eh. Ilang session days na lang ba yung natitira? 10 na lang Ay, yata or I don't know. oo. Tapos meron pang may Chinese New Year pa na holiday, so mababawasan pa na isang session day. Totoo naman, no, mula ng isang taon, ito yung persistent question sa atin, may panahon pa. Ang sagot natin, may panahon, lagi may panahon, we can make time. Pero hindi nakakatulong doon sa challenge of time, itong pagdidili-dali na mababang kapulungan. Kaya sabi nga natin, as much as possible, kung kakayanin sa isang linggo, i-transmit na yan. Kung kayang i-fast track at kunin yung 1/3 votes, again, ang huling bilang, kanina I-check with the official records of the House, there are 307 active and official members of the House. So a third of that is 103 members signing on to an impeachment complaint. So yung panawagan natin sa ating mga kasama sa House of Representatives, let's exercise political will at yung ating moral duty na panagutin si VP Sara Duterte. Ang tanong ko, Kong Percy, meron bang active effort para papirmahin itong 103 congressmen? Sa ngayon, may nababalitaan tayo from various camps and corners in the House of Representatives na merong mga initiatives para i-gather itong mga signatures na ito. At sana matuloy siya at mangyari talaga. Kahit tayo sa part noong first set of complainants, meron din tayong ganyan na ginagawang efforts sa loob ng House of Representatives. At yung lagi nga natin mensahe sa mga kasama natin sa House, hindi sa aming material kung anong complaint yung matransmit sa Senado, basta matransmit ito at makover yung mahahalagang grounds for impeachment. Tulad ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, lalo na yung corruption, at syempre, yung grave threats o yung iba pang other high crimes.